So gusto mong maging bookkeeper at mag-aral ng QuickBooks Online pero di mo alam kung saan at paano magsisimula. I got you. Dito sa channel, ituturo natin ang pinaka-basic hanggang sa maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. Iga-guide ko kayo kung paano maging equipped na bookkeeper based in real scenario. Kung wala kang pera, huwag kang maglala kasi ang matutunan mo dito lahat ay libre. Lahat ng mga resources ay pwede mo i-access anytime basta magtyaga ka lang at magsikap. May mga module tayo na pwede nyong pagpraktisan per video. Ang hiling ko lang ay suportaan yung channel natin para mas madami pa tayong matulungan ng mga Pinoy. Simulan na natin. So, welcome ulit sa channel natin mga boss. So, kung bibisitahin nyo yung channel natin, QuickBooks Pinas, merong nakalagay dito na Module 1. So, etong Module 1, andito yung mga transactions na ginawa natin from creating chart of accounts until dito sa bank recon. So, kailangan nyo po munang maintindihan ito from start to finish kasi gagawa tayo ng panibagong exercises which is tatawagin natin siya as Module 2. So, kung makikita nyo dito, andito lahat ng mga transactions natin. So, hindi kayo makaproceed dito sa Module 2, hindi nyo ito magagawa kung hindi nyo naintindihan itong Module 1 natin from creating sa chart of accounts until dito sa bank recon. So, kung mapapansin nyo mga boss, eto, yung panibagong module natin is medyo, mas mahirap ng bahagya ito, mas mahirap konti kumpara sa module 1 natin. So, kailangan nyo munang kabisaduhin ito, no? And then, kung mapapansin nyo dito, ang una nyong gagawin kasi is same din. Kung ano yung pinakauna nyo dito na ginawa, paano mag-create ng chart of accounts. So, ito yung unang exercise natin sa module 2. So, sa chart of accounts mga boss, ito yung natin. Kung makita nyo dito, ito yun ha. Ito yung chart of accounts natin. Ayan, so take note yung date, December 31, 2025. Kailangan i-make sure na tama yung date nyo kasi kapag mag-bank recon tayo tapos mali yung date na nilagay nyo dyan is mali na yan. Take note din na meron tayong parent account, sub account. Ayan, meron tatlong parent account. So kung paano i-edit, paano i-edit sa sub account, nandito naman sa video natin yan. Sa pinakauna, ayan no, kung paano dito, punta kayo sa videos. Tapos, how to edit yung chart of accounts, including yung parent, tsaka yung sub-account. So, andyan kung paano mo siya i-parent account. Take note din, kapag merong existing account sa chart of accounts, pwede nyo yung i-edit. Halimbawa, dito sa cash on hand, halimbawa, kung yung nakalagay sa chart of accounts, yung default is cash and cash equivalents, pwede nyo yung i-edit, no? Instead na cash and cash equivalents yung nakalagay, i-edit nyo siya as cash on hand. Madali lang mag-edit. Punta lang kayo sa video natin kung paano mag-edit ng chart of accounts. Okay, so paano nyo to ma-access itong natin, mga exercises. So, ma-access nyo to, maglalagay lang ako ng link sa video natin sa YouTube description. I-click nyo lang yung link para ma-access nyo itong mga files natin. And then, at the end, kung nagawa nyo na yung exercise, send nyo po, pwede nyo i-send sa akin sa email address. Ayan, i-flash ko lang sa screen yung email address ko para ma-check ko. At the same time, kung meron tayong recommendations dyan o gusto nating i-correct is makapag-reply ako para mas maintindihan nyo lalo kung ano yung mga kulang or mali nyo na ginawa. Ayan lang, ganyan lang kasimple yung gagawin natin mga boss, no? So, good luck sa module 2 natin. So, ayan yun, from chart of accounts up to bank reconciliation. So, tip ko lang talaga, kailangan nyo munang maintindihan yung module 1 natin bago kayo mag-proceed sa module 2. Ayan, so good luck mga boss and God bless you sa susunod natin na exercises sa module 2. Stay safe.